Nararapat ba talaga ang boundaries ng isang celebrity sa kanilang mga tagahanga? At ang mga tagahanga, hanggang saan nga ba nila kayang ibigay ang kanilang pagmamahal, proteksyon at pag-iingat sa mga music icon na kanila pong minamahal? Kamakailan lamang ay atin nga pong naibahagi dito ang naging pag-shoutout ng mga fans ng mga kapwa 18 sa kanilang isang kapwa fans na kung saan ay nakita nila na sumunod sa escalator kay SB19 Stel matapos ang fan and meet greetings nito. At ang nasabing escalator ay dapat daanan lamang ni Stel at ng mga staff ng 1C, ngunit spotted na nandun din siya at nasa likod pa ni Stel. Hindi lang yan, maraming usap-usapan dahil nga ang mga 18 ay present sa lahat ng event ng SB19. Ngayon lang ito natakel at nasabi nila matapos nga na tila hindi ito makinig sa nasabing ang SB19 at staff lang 1C ang dadaan doon sa escalator. Pero tila hindi nakinig sa boundaries ang fan na ito at nakitang nakasunod siya. Dahil sa wala na dapat pang pag-usapan or commotion, or ano pa mang issue ay hindi na nga lang siya pinaalis at ayon sa kwento ng nasabing fan na ito ay pinahintulutan naman siya. Sa ngayon, wala pang ibinabahagi ang 1Z Entertainment at ang SB19 about dito, pero knowing SB19 hindi na po sila maglalabas na anumang lathala or statement about dito dahil alam natin na napaka-humble at talaga namang pagdating sa ganyang issue ay hindi na po nila pinapalaki since ito po ay kanilang fans at gano'n nila ito minamahal. Ngunit bilang fans, gaano ba dapat natin nirerespeto ang kanilang boundaries? Ayon sa kwento, ang nasabing fan na ito bukod sa sumunod sa escalator kay Stel at sa 1C stop, siya din daw po ay pumapasok sa mga concert like the middle ni Pablo at naupo pa sa VIP without ticket. At ang kwento niya, pinapasok siya ng mga marshals. But anyway, kung totoo man yon, wala na po tayong magagawa doon kung talaga pong pinagbigyan siya. Knowing SB19, hindi po sila yung tipo ng tao na pag kami pumasok or walang ticket at nagpumilit, hayaan nyo na lang or something like that. But anyway, dahil po dyan, narito ang iba't ibang opinion ng 18 sa kapwa nila 18 na naging tila hindi na nararapat sa kanyang ginagawa or yung boundaries niya ay medyo lumalagpas na. Say ng ilang 18, some fans are shameless of or feel entitled, but regarding the venues, they should be more strict in checking tickets and make the location more secure. Say ng isa, obsession yan. Ang mahirap dyan, minsan may mga obsessed fan na nabubuang at nakakagawa ng hindi maganda sa kanilang minamahal na music icon. Sana hindi mangyari yon sa SB19. Ang isa ay sinabing hindi talaga mawawala ang mga obsessed fans. Hindi pa yan ang nakakatakot. Ang nakakatakot yung may mga bagay na hindi na talaga katanggap-tanggap na mangyari. Say naman ng isang 18, for me, basta hindi siya gumagawa ng makakasama sa boys, okay lang, sumusunod lang naman siya. Hindi siya nagke-create ng gulo. Pero yung pagpasok or pumasok ka na walang ticket at uupo, sana wag ganon. Libre na nga sana sa likod na lang, pumwesto. Yung pagsunod-sunod na SB19 oras at pagod din naman yan. Kung dyan siya masaya, okay lang yan, opinion ko lang yan. Say naman ng isa, SB19 should be more aware of their surroundings. This woman could be stalker and who knows what she's thinking and what harm she could do. She should be given a restraining order so she can't be near the members before it's too late. Ang isa ay sinabing SB19 need a bodyguard because some obsessed fans, they cross the boundaries. Fans like that, it's affected to all 18 world Filipino fan na naman yan, gaya-gaya. So, ayan po ang say nila. Marami sa 18 ang nagsasuggest na mag-hire na nga daw ng personal guard or bodyguard ang each member ng SB19. Ang isa ay sinabing hindi mawawala yan sa mga humahanga sa kanila. Pabayaan na lang, huwag lang gumawa ng hindi maganda. Sikat na kasi ang SB19 kaya huwag po maging suplado ang SB19 dahil mahal nila ang fans, di ba? At marami rin nagsasabi na mahal nila ang fans nila.
Basta ang mahalaga, nasa tama ang ginagawa nila bilang fans. Eto naman ang sipa ng ilang 18 at talagang iba't iba sila ng opinion. Sinang isa, oh well, they are considered public figure and it's hard to stop the fans as long as they are not harming there. Sige naman ng isa, obses yan. Yaan nyo, matatauhan din yan tapos mapapahiya sa sarili niya. Ang isa ay sinabing, hayaan nyo na. Well, ito ay pwedeng sa kaibigan, sa family, sa manliligaw, pero paano mo nga ba malalaman kung obsessed ang isang tao sa'yo? Una, lagi kang hinahanap o minomonitor, sobrang interesado sa bawat ginagawa mo, hindi nire-respeto ang boundaries mo, nagiging possessive o siloso ng sobra-sobra, mabilis mag-react kapag hindi mo siya pinapansin, gumagawa ng paraan para lagi kayong magkasama, mood niya, nakadepende ang gusto or husto sa attention mo, alam niya ang mga bagay-bagay tungkol sa'yo na hindi mo naman sinasabi sa kanila or sa kanya. Anyway, hindi lahat ng madalas magparamdam ay obsessed. Pwedeng interesado, attached o may crush lang. Or talagang sobrang gustong-gusto niya lang itong grupo na ito or itong tao na ito. Mas concerning kapag paulit-ulit lumalampas sa boundaries at nakakaapekto na sa privacy o safety ng isang tao. Well, ano ang masasabi nyo dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Show us now.